Thank you so much, Sister Kat Efren, sa awiting Kailan Paman. Napakagandang awit, and thank you, inaanak, sa iyong special number. And this time, dadako na po tayo sa pinaka-sentro ng ating pong feasting. Ano po ang sentro ng ating feasting? Salita po ng Diyos. And considering na ang month na ito ay kinukonsider po nating para sa pag-appreciate sa mga pastors, sa mga leaders, kaya ang nagiging pagtalakay po natin somehow ay kaugnay sa ating pong inaalala sa buwan na ito. Bagamat lagi po natin binabanggit na sa usapang appreciation sa inyo pong mga pastors, sa mga leaders, hindi po ito pang buwan lamang po ng Oktubre. Ito po'y prinsipyo ng Biblia na dapat inia-apply po natin pero sa balancing paraan. Ni-apply po natin sa biblical na paraan upang tayo po ay mapagpala ng Panginoon. At syempre, dahil ito po ang ating pong pinakanais na maipagministeryo sa bawat isa, ang gusto ko lang po na ating pong ma-appreciate dito ay kung papaano po maliwanagang itinuro ng Bible ang usapin patungkol sa leader. The title of my message tonight, Rule Well as a Leader. Rule well as a leader. So, by this, masasabi ko po sa inyo na bagamat ito po'y paggunita, pagbibigay pansin sa mga tagapanguna na inilagay ng Panginoon sa atin, pero sa pinakakonsepto, ito po'y paalala rin sa amin ngayon bilang mga leader, because I believe the will of God sa lahat ng mga tagapanguna sa church in particular ay dapat mag-rule na mabuti at maayos. So again, our message for tonight, rule well as a leader. 1 Timothy chapter 5, sulat po ito ni Apostle Paul kay Timothy. 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 19. Tatlong talata po ang babasahin po natin para sa magiging pagtalakay at pag-aaral po natin ngayong gabi. So, I hope na ito po ay ma-share po natin, and at the same time, atin pong talagang i-meditate, at ating pag-isipan, sapagkat Biblia po ang ating batayan. 1 Timothy chapter 5, verses 17 to 19. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos sa ating magiging pag-aaral. Hingin po natin ang kanyang gabay. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling pagkakataon na kami po'y makikinig ng iyong aral, makikinig ng iyong banal na salita. Nawa maibigay po namin ang kaukulang paggalang sa aming pagdinig sa iyong mensahe. Nawa ipokus po namin ang aming atensyon at wag po kaming padistract sa kung anumang mga bagay na po pwedeng gamitin po ng dyablo upang hindi po namin maunawaan ang mensaheng ito. I pray, O God, that you will again use your humble servant to bless the viewers and the listeners, Heavenly Father. Thank you so much. Sa iyo po ako nagtitiwala. Ikaw po ang aking pinangahawakan. Give me wisdom, O God. Fill me with your Holy Spirit, O Lord. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So again, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. For the scripture saith, Bible po yun, for the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. So, uunahin ko na po sa inyo na maganda po na ang mga talatang ito magamit, lalo na po naming mga leader, sa tamang konteksto at sa tamang content. Because the Word of God is very clear.
it is wrong to just claim ito pong 1 Timothy chapter 5 verses 17 and 19 nang hindi po na i-apply yung mismo pong pinaka-content po niya. So, hindi po pwede na sasabihin natin na dapat ang mga pastor bigyan natin ng double honor. Meron pong specific na binanggit po dito. Let the elder that rule well. Let the elders that rule well. Ibig sabihin, very particular, very definite, na ang tinutukoy na dapat at karapat-dapat sa double honor ay ang leader na nagro-rule well. That is why, yan po ang naging title natin. Rule well as a leader. So, itong message na ito ay pwedeng maging pagtuturo din po ng Panginoon sa akin. You know why? Because ako sa akin pong personal na pagganap sa tawag ng Diyos sa akin bilang tagapanguna, ang isang akin pong laging prayer ay effectivity and efficiency. Ang ibig ko pong sabihin bilang pastor o leader na itinalaga, tinawag ng Panginoon, ang akin pong laging prayer ay ang effectivity and efficiency. Because I believe na walang problema sa Diyos. Walang problema sa Diyos, walang problema sa salita ng Diyos. Kaya kapag hindi ako naging epektibo at hindi ako naging efficient bilang leader, definitely no problem with God, no problem on the part of God, at wala rin pong problema sa salita niya. So meaning to say, sa akin dapat, mag-evaluate po ako at tingnan ko po kung ano ang problema na bakit sa kabila na ang Diyos ang nagtalaga po sa akin bilang isang tagapanguna, bakit hindi epektibo at bakit hindi po masasabi po nating mabunga. So, yun po ang gusto kong i-point out sa bawat isa. So, ngayon po, sa talakayang ito mga kapatid, siguro po ilang mga bagay ang ating pong magandang bigyang pansin. Kasi 3 bagay po ang tatalakayin po natin ngayon. Okay, patungkol sa leader. Of course, marami pong leadership. But I believe, ang sulat na ito ni Apostol Pablo ay sa usapang leadership sa kawan ng Panginoon. Leadership sa kanyang eklesiya. Okay? Sa church. This is about leadership in the church of God. Sa Biblia po mga kapatid, ito po ay binigyang pansin sa maraming pagkakataon. And it is good to be enlightened and to be educated at the same time, to be educated sa salita po ng Panginoon. So siguro po, ang isang magandang ating bigyang pansin patungkol po sa usapin ng leader na kung saan ang pinaka-challenge po natin sa amin, sa mga pastor, sa mga leader na itinalaga ng Panginoon, ay ang mangunang mainam at mangunang mahusay at mabuti. Okay? Rule well as a leader. Let us consider first sa ating pong mensahe yung pong given titles. Yung mga title na ibinigay sa leader sa church. Dito po gusto kong somehow magabayan po ang marami sapagkat sa Biblia po meron pong mga iba't ibang title o katawagan na tinawag po sa tagapanguna sa church. May mga pagkakataon po na tinukoy sila like here in our text na elders. Okay? At meron din naman po na mga pagkakataon na ang ginamit na salita ay pastor. Okay? And another title is bishop. Office ng bishop, pastor, elders. Ano po ang magandang maintindihan po natin patungkol dito? Siguro po, maganda munang basahin natin yung ilang mga talata. Dito po sa ating pong teksto, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Okay? So, si Apostle Peter, nung sumulat din po siya, at nakapag-usap siya doon sa mga younger leaders. Ibig sabihin po, yung mga masasabi nating mas bata sa kanya, na tagapanguna rin po. Elder din po ang ginamit niyang salita. Okay? Yun po yan. Ang sabi niya, the elders which are among you, I exhort. 1 Peter chapter 5 po, sa mga particular sa text, o sa talata.
in 1 Peter chapter 5, sinabi po niya, okay, the elders which are among you I exhort, who am also an elder. So sa usapang leader po, ang isa sa katawagan ng Biblia sa kanila, elder. Okay, sila po ang lumalabas na matanda sa iglesia. And it is good to somehow maintindihan po nating malinaw ang mga kahulugan po nito at ang mensahe po nito. So, kaya sa Biblia po, meron tayong binabasa ngayon na ang leader, ang itinawag sa kanila, elder. Okay, sa teksto natin, let the elders that rule well. Doon naman sa sulat po ni Apostle Peter, the elders which are among you I exhort, who am also an elder. Okay? So, ginamit din po ng Biblia sa usaping tagapanguna sa church na nilinaw na itinalaga niya yung mga pastor. Ito naman ay medyo sa mga madalas nang nakakarinig po sa atin, bantad na po tayo, na ang itinatawag naman po sa inilagay ng Diyos na tagapanguna sa church ay ang pastor. Okay? Ephesians chapter 4, verse 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists. And then, sa later part po, and some pastors and teachers. In verse number 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. So, ginamit naman po na pinatutungkulan ng leader yung pong title na pastor. Okay? Sa 1 Timothy chapter 3, it is also good na mabasa po natin ito. 1 Timothy chapter 3. If a man therefore desire the office of a bishop, di ba? Doon po sa kanyang opening, sabi niya, this is a true saying. If a man therefore desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop din. So, ang ginamit na title, bishop. Alam niyo, sa panahon po natin, ngayon, may mga masasabi po nating negative po ang kanila pong acceptance kapag ka po tinatawag na bishop ang leader ng church. Ang dahilan daw po dahil may particular na sekta o relihiyon na gumamit nito na katawagan doon sa kanila pong leader. Well, para sa akin po, ang ating pong batayan hindi po kung ginamit o hindi ginamit ng sekta o ng relihiyon. Ang aking pong batayan, ito po ba ay nasa Biblia? Ito po ba'y ginamit sa Biblia? Ito po ba'y titulong ikinapit sa opisyo ng masasabi nating tagapanguna na inilagay ng Panginoon sa iglesia? Sabi ko nga, si Apostol Pablo mismo nag-address ng mga tagapanguna sa church na bishops. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Timothy Philippians chapter 1. I believe it is good to see that. Okay, Philippians chapter 1. Verse number 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi, with the bishops and deacons. So, kaya hindi ka dapat negatibo na kapag ka po nagagamit yan. Ako, to tell you honestly, hindi naman po ako used na bishop ang tawag sa akin. And please, tandaan niyo po ito. Kahit to tinatawag akong bishop, hindi po ito nagiging, masasabi nating nagpapaging mas mataas na kalagayan kaysa sa iba na tagapanguna sa church. You know, as Bible believers, as Baptist believers, tayo po mahigpit ang ating pagtayo sa ating pong masasabi nating pinangahawakang doktrina because we believe in the equality of ministers. Ang ibig sabihin po, wala tayong hierarchy. Si FDP po, kahit bishop ang itinatawag sa kanya, hindi po mas mataas sa ibang pastor. Yun po ang tamang katuruan. So sapagkat ang bishop, ang elders, at ang pastors, given title po yan, na kapag inaral nyo po, tumutukoy po yan sa tagapanguna, sa kawan ng Panginoon, at sa Biblia po, interchangeably nagagamit po yan. Ibig sabihin, napagpapalit-palit po yan
na wala pong problema sapagkat tumutukoy po ito sa isang kalagayan bilang tagapanguna, itinalaga ng Diyos na tagapanguna o leader sa kanyang church. Okay? So, may mga sentro lang po minsan sapagkat halimbawa lang po, ginamit po kasi from the original word, sa Greek word na episkopos at saka presbyteros, na mainly, ang pinag-uusapan po is overseeing. Overseer. Yun po ang ibig sabihin. Kaya ang Diyos ay tumawag ng leader na kahit tawagin mo yung bishop, kahit tawagin mo yung elder, kahit tawagin mo yung pastor, hindi po mali yun. Sapagkat puro biblical titles po yan. Ibig sabihin, given title po yan ng Diyos mismo o ng Banal na Espiritu na may akda ng salita ng Panginoon. Mamamali lang po ito kapag ka po tayo, iba yung ating pong unawa o understanding. So again, it is good na maklaro po sa bawat isa sa atin na pastor man, elder man, o bishop man na siyang tumatayong leader sa church, sila po ay equal. Okay? Pantay-pantay po because ang paniniwala po natin, there is only one chief shepherd and the chief shepherd is no other than our Lord Jesus Christ. Diba? Kaya pagka ginagamit po yung salitang pastor, more on doon po sa shepherding po yan. But basically, again, it is good to emphasize in this message, pastor, elder, bishop, overseer po yan. Okay? So, yun po yung given titles para sa mga leader. Pastor, bishop, and elder. Kaya po, kapag ka po ang isang pastor ay tinawag yung bishop, hindi po mali yun. O kaya, natawag nyo po na sanay kayo, natawag sa akin bishop, tas tinawag nyo akong pastor, hindi po mali yun. Nagagamit din po siya ng Biblia interchangeably. At ibinigay ko po sa inyo yung talata. Okay? Sa teksto natin, let the elders that rule well. Kinamit po yun salitang elder. Sa 1 Peter chapter 5 verse 1, the elders which are among you exhort, who am also an elder. So yun po yung gamit. Sa Ephesians 4:11, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So pastor po ang ginamit. Okay? So doon po sa 1 Timothy chapter 3 verse number 1, this is a true saying that if a man desire the office of a bishop, okay, he desired a good work. Anong sabi? A bishop then must be blameless. Okay, so basta tama po ang understanding natin, wala pong problema. Huwag niyo pong problemahin na dahil ginamit ng ibang sekta po yan. Paano po yan? Meron pong sekta na ginagamit po yung title ng pastor. Ginagamit po yung title ng ministro. Okay, ginagamit po yung title na bishop. Okay? At meron din pong mga group na hindi naman natin kasama, pero elder din po ang tawag nila sa kanilang tagapanguna. So, hindi tayo dapat mabother dahil ginagamit nila yan. Kung ito po ay given title ng Biblia, mga kapatid, there is no problem for us to use that as long as we understand clearly the meaning. Ang importante lang po, naintindihan natin ang kahulugan po nito. Kahit po doon sa mga anak-anak kong pastor, hindi po ako mas mataas sa kanila. Nung sila po'y italaga bilang pastor, equal po tagapanguna sa iglesia. It is just that, medyo katulad po ni Peter, hindi man siya superior ng ibang elder, pero siya po'y senior nila. Ang ibig sabihin lang po nun, yung bang ang binibigyan natin ng pitagan doon, yung edad at karanasan nila sa ministeryo bilang nauna po sa kanila. Pero kung ranggo ang pag-uusapan, equal po yan. Because according to what I have mentioned to you a while ago, we believe in the idea na tinuturo ng Bible about the equality of the ministers. Okay? So, yun po ang given titles sa Biblia po, sa leader. Okay. And it is good also to understand the great task. Diba? The great task. So, pinag-aralan natin yung titulo na ibinigay at itinatawag sa leader na inilagay ng Panginoon. Minsan po bishop, minsan po pastor, minsan po elder, as long na malinaw sa atin ng ibig sabihin nito, overseer, ang ibig sabihin nito, shepherd, mga kapatid, wala akong problema. At ngayon po, mga kapatid,
in celebrating the Pastor's Appreciation Month, it is also good na ang mga leaders po ay mapaalalahanan na meron pong great task. At ang mga members, ito rin po ang isang dapat niyong maunawaan. Na ang maging leader ay hindi po biro. Hindi po madali ang ikaw ay maging pastor. Hindi po madali na ikaw ay maging tagapanguna sa kawan ng Panginoon. So meron pong maliwanag na masasabi nating task. Gawain, takdang gawain na ang Diyos mismo ang nagturo sa kanyang salita patungkol sa mga pastor. At alam niyo po, pag naintindihan niyo po yung great task ng mga leaders natin, mas ma-appreciate po natin sila. Diba? Doon pa lang po sa kahulugan ng salita di po ba? Overseer. Ibig sabihin, siya po yung nagbabantay, siya po yung tumitingin sa atin, di po ba? Kaya may message po ko, ang sabi ko, ang trabaho talaga ng pastor, guiding, guarding, and growing the sheep. So, hindi po madaling trabaho yun. Yung gumabay, yung magbantay, at magpalago ng kawan ng Panginoon. Of course, ang talaga nagpapalago ay ang, di ba, salita ng Diyos at ang Diyos. Pero nilinaw po na kaya naglagay ng pastor for the perfecting of the saints. Ibig sabihin, for the maturity of the saints. Di ba? For the spiritual growth of the saints. So, kaya importante po talaga yung pong task. Ngayon, sa usapan po na matinding task sa mga leader na meron po tayo, basically, as I understand, yung mismong text natin, tingnan nyo po ang sabi, let the elders that rule well. So I want all of you to consider the word rule. Let the elders that rule well. So dinadala po tayo sa idea nung pong statement na ito ni Apostle Paul kay Timothy na ang usapang maging elder, di ba? O bishop o pastor, it is leadership. So the great task is about leading. Leadership. Hindi po madali yun Kasi kung ikaw ay mag-alaga ng manok, kahit gaano karami yan, iisa lang po ugali ng manok. Hindi po iba-iba ang ugali ng manok. Ganon din po ng ilan pa na mga posibleng alagaan po ninyo. Pero pag ang pinag-usapan na natin tao, pag pinag-usapan natin kawan ng Panginoon, referring doon sa mga masasabi nating ikine-claim ng Panginoon na sheep niya, na kaya siya naglagay ng tagapanguna para pangunahan talaga. That is very clear already, di po ba? Kaya nga sabi ko po, kahit na po doon sa isang simple illustration, wala po kayong makikita ng mga tupa ang nagsasabi sa pastor kung anong gagawin. Wala po kayong makikita. Ito po isa paglalarawan sapagkat pastol at tupa. So, hindi nyo po makikita na ang mga tupa ang susundin ng pastor. Okay? Hindi po yun ang disenyo. Ang disenyo, kaya kailangan may pastor para gabayan po, pangunahan po ang tupa. At ito po ay hindi madaling gawain. Yung pangunahan mo ang mga tao. Lalo na po kung ang pangungunahan mo, marurunong. Kung ang pangungunahan nyo po, matitigas. Kung ang pangungunahan po natin, magagaling. Kung ang pangungunahan po natin, may mga pangsariling motibo. It is not easy. So kaya naman, sinasabi po rito, let the elders that rule well. Sinasentro ko lang po muna doon sa leading, nung sinasabi po ng talata that pastoring is leadership. Diba? To be a bishop, it is leadership. To be called as an elder para sa isang church, that is leadership. So every pastor should rule. Kailangan po ang pastor ang nag-rule doon po sa... yung iba po kasi, ang nangyayari, parang pinagsasalungat po yung pastor at ang Diyos Alam nyo po, talagang kung iisipin lang po natin na kaya po may pastor, kaya po may leader sa church, dahil may Diyos po na siyang Diyos mismo ang nagdisenyo na hindi naman siya directly ang nangunguna. Hindi naman po siya ang bumababa kada linggo para mag-preach. So tumawag siya ng pastor
upang pangunahan po ang kawan. So, meaning to say, God's leadership is true. Diba? Through the leader na inilagay niya. Kaya isang bagay po yan na gusto ko pong maging klaro sa inyo. Huwag ko kayong mako-confuse doon po sa mga minsan naglalagay po ng idea na wag nating masyadong itaas ang pastor. Minsan ganun po yung actually po, ang totoo niyan, ang dapat maging klaro at maganda ma-appreciate natin yung mga paalalang yon. Ang pastor, 'di ba? Leader siya pero hindi siya Panginoon. Kaya dapat alam din po ng miyembro. Tatalakayin po natin mamaya po yan. Pero gusto ko lang pong ipunto na siyempre po, kung ikaw ay itinalaga ng Panginoon na leader, di ba? At ang ating pong encouragement at challenge at motivation, di ba? Rule well as a leader. So, nandun po yung salitang rule. And the idea is leadership. Di ba paulit-ulit po sa Bible yan eh. Ang sabi po ng Hebrews 13:7, di po ba? Remember them which have the rule over you. Kaya tanggapin na po natin na talagang kaya po kayo nilagyan ng leader, kaya po kayo nilagyan ng pastor para i-lead po kayo. Siya po yung magru-rule. Siya po yung mangunguna. Okay? So, ang linaw po nun, Hebrews 13:7, di po ba? Remember them which have the rule over you. Sa verse 17, obey them that have the rule over you and submit yourself. So, kaya dito po, mga kapatid, sa teksto po natin, let the elders that rule well. Kapag ka ang isang tagapanguna raw po ay nangungunang may kahusayan. Yun po yung sinasabi. Must be counted worthy of double honor. Kaya kaming mga pastor, doon kami dapat nakasentro. Hindi dapat kung ano gagawin ng miyembro sa amin, kung ano ibibigay ng miyembro sa amin. Dapat ang takbo ng isip namin, ang tibok ng puso namin, dahil tinawag kami ng Panginoon, tinalaga po kami ng Panginoon, mag-rule ng maayos. To lead the flock of God. To rule the people of God. Ayon sa sinasabi po ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya ang dapat focus ko po, paano kaya ako magro-rule well? Paano kaya magiging maayos ang aking magiging pangunguna? Sa paanong paraan ako makapaglilid ng tama, sa anong disenyo ng Panginoon, ano ang kalooban ng Panginoon, at yan po, pumapasok na yung sinasabi ko sa inyong guiding, guarding, and growing the sheep of God. Kaya isa sa importante po, feeding. Minsan po, pagka ang miyembro, sasabihan mo, di ba? Parang ang nangyayari po, imbis na maintindihan nila na kaya nga siya nilagay para sabihan ka. Kaya nilagay silang leader mo para ikaw ay pangunahan, para ikaw ay i-lead. Ano po? So kaya, pagka po may mga sinasabi sa atin ng leader natin, medyo bigyan po natin ng weight. Di ba? Bigyan po natin ng tinatawag na importansya because he's just doing the great task, the given task. Yung pong ibinigay na trabaho po sa amin. Kasi sa totoo lang po, yung iba kasi ang tingin nila sa pagpapastor, puro preaching lang eh. Maling-mali po yun. Kasi kahit hindi yung pastor, po pwede ho mag-preach. Diba? At sa usapang pagpapastor, napakahalaga po ng preaching. But pastoring is not just preaching. Talagang leadership po ito. Kailangan pangungunahan mo talaga yung kawan. Kaya hindi po madali. Kaya nga sabi ko, the great task. Mabigat po. Leading and laboring. Let the elders that rule well. Doon natin kinuha yung concept na leading or leadership yon. Rule well. Be counted worthy of double honor. Ang sabi, especially they who labor in the word and doctrine. So kaya matutukoy natin, ang tinutukoy na leader, yung pong particularly, ang tinatrabaho po niya, yung pong pagpapakain ng salita ng Diyos. Especially they who labor in the word and doctrine. Sino po sa inyo makatatanggi sa katotohanan na sa buhay natin bilang mga mananampalataya, napakalaking bagay na may pastor tayo na nagpapakain sa atin. Bago pa ang kahit sino.
bago pa ang kung sino-sinong pinakikinggan nyo sa disenyo ng Panginoon, ilan ang pastor na inilagay para pangunahan tayo? Isa lang kung tutuusin. Di po ba? At ang babala nga po sa Bible, di ba? Be not many masters. Hindi po pwedeng lahat mag-aaktong parang pastor po sila. So kaya sa ating pong naiintindihan, gawin ang lahat ng may kaayusan. So, there is nothing wrong to appreciate those pastors, those preachers na naririnig po natin, but don't you ever forget that in principle and in the design of God, you have your pastor. You have your local pastor. Yun po yung paulit-ulit naming pinapaalala po sa inyo. Diba? There's nothing wrong kung na-appreciate nyo po ang aking pagtuturo, pero kung hindi ko po kayo miyembro, hindi po tama na ako po ang mas. Diba? It is good na ma-educate tayo, maintindihan po natin sa Biblia po yan. Diba? May iwasan po ang problema kung maintindihan po natin ito. Na kung merong binigyan ang Diyos ng tagubilin, kung merong binigyan ang Diyos ng utos, atas, at takdang gawain, ito po yung pastor mo na bago pa ang kahit sino, siya ang dapat pakinggan mo, siya ang dapat magpakain sa iyo. Kaya hindi ko po pwede na basta-basta ititiwala kung kani-kanino ang mga mananampalataya. Because I am accountable unto God. Balikan po natin, Hebrews 13 and verse number 17. Hebrews 13 and verse number 17. The reason why the writer emphasized to the readers, to the believers in particular, yung pong obedience and submission, it is because of the fact that in the design of God, your pastor is the one who is accountable to Him. Obey them that have the rule over you. Leadership yun eh. And submit yourself, meaning magpasakop ka sa leadership ng pastor mo. Hindi yung tinatawag mo siyang pastor para din sa magulang, hindi yung tinatawag mong magulang pero ikaw din ang nasusunod. Sa usapang spiritual, kung may pastor ka, nilagay siya ng Diyos para sundin mo siya, magpasakop ka sa Kanya. Obey them that have the rule over you and submit yourselves. Ano raw ang ginagawa niya? For they watch for your soul. Kasi nga, overseer po ang pastor, elder, and bishops. Diba? For they watch for your soul as they that must give account. You see? Because it is God who gave them the sacred task. Meaning, your pastor is answerable to God. Your pastor is accountable to God. Kung kayo po'y miyembro ng aking pong pagpapastor, ako po'y mananagot sa Diyos pag hindi ko kayo naalagaan, pag hindi ko kayo napakain, pag hindi ko kayo nagabayan, ako po ay mananagot sa Diyos. Kaya sa kanyang inilagay na turo sa Biblia, ibinigyan niya po ng pansin na ang pastor mo, leader mo yan. Diba? Papayuhan ka niya ng tama. Papayuhan ka niya mula sa salita ng Diyos. Yung pastor mo, yan ang bantay ng Diyos sa iyo para sabihin sa iyo kung ano ang mali. Ang pastor mo, yan ang gagabay sa iyo at yan ang mananalangin sa iyo. Di po ba? Yan po yan eh. So he is not just leading you, but he is also laboring for you. Siya'y nagpapagal para sa iyo. Kaya sabi po ang linaw, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your soul as they that must give account, that they may do it with joy and that with grief, for that is unprofitable for you. Hindi po healthy na kapag hindi mo kasundo ang pastor mo. Hindi po healthy kapag napipilitan ka lang na sumunod sa pastor mo. Ang healthy, sundin mo. Yung sinabi ng Bible, sundin mo ang pastor mo, magpasakop ka sa kanya, siya ang nagbabantay ng iyong kaluluwa sapagkat siya ang mananagot sa Diyos. Kaya mas maganda na gawin ng pastor mo ang pagpapastor sa iyo ng may kasiyahan at hindi may pighating puso. Kaya para sa akin po, talagang if we will just consider the Word of God, we will never go wrong. Kaya sa church, ano po yan? I really appreciate your appreciation. Pero lagi kong ipinadadama po sa inyo, to appreciate your pastor is right and godly. But, you should know your boundaries. Huwag masyadong lalagpas, di ba? Na para bang posisyon na ng Diyos ang pagtrato po natin sa mga pastor.
Yun po yung dapat nating medyo pantayan sa sarili natin. Pero siyempre po, yung appreciation, yun po'y magandang practice. Kaya nga sabi ko, yun po ang motivation siguro ng nakaisip ng Pastor's Appreciation Month, na bagamat ang appreciation dapat sa pastor, lagi naman po yan, pero maganda rin merong isang takdang panahon na pinapaalala sa atin that we should appreciate our bishop, pastors, elders, the leader of the church. Diba? At doon sa teksto natin, the elders that rule well. So, yung great task, leading and laboring. Kayo po ang tatanungin ko, madali bang mag-lead? Mahirap. Group nga lang sa church Wag muna natin pag-usapan ng pastoring. Leadership na lang. Sige po. Hindi ba sa group lang kadalasan? Nahihirapan po tayo sa mga ministries na pinaglagyan po sa atin. May mga pagkakataon, nahihirapan po tayo. Why? Because it is a reality that we are leading people with different perspective, with different point of view, with different personality. So, understandable, it is not easy. And I must admit, it is not easy for me na pangunahan po ang mga tao. Hindi po madali. That is why my dependence is on God. Ang aking tiwala sa leadership ko, hindi yung kakayanan ko, hindi yung galing ko, kundi yung biyaya ng Diyos na ibibigay niya, because kapag ang Diyos nagtalaga sa iyo, siya mismo magbibigay sa iyo ng biyaya. Diba? Kaya nga, importante po ito na akong pastor, hindi dapat ang hinahanap ko yung gagawin ng miyembro sa akin. Diba? Kadalasan po, doon nagkakaroon ng frustration, disappointment ang mga pastor. Diba? Pag ikaw nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, diba? Walang kahit sino. Ang Diyos ang iyong masasabi po nating kadil sa usapan ng tawag niya sa iyo. Kaya bilang mga tinawag ng Panginoon, talagang ang ating dependence sa Diyos. Diba? At pagka nagpastor po tayo, mga pastors, tayo po ito. Pag nagpastor tayo, natural lang po na mag-aaral tayo, natural lang po na magpapagod tayo, natural lang po na mag-aalaga tayo ng tao, natural lang po na mapupuyat tayo, natural lang po, at huwag nating i-blame ang mga members natin. Huwag nating isusumbat sa mga tao yan. So it is not right for the man of God na isusumbat niya sa mga tao kung ano yung gawaing ginagawa niya. Mali po yun. Because it is but right for us to do the given task, the great task ng Panginoon sa atin bilang tinawag niya. So kaya po ako nagpapagal dahil yun po ang task ng Panginoon sa akin. Kaya po ako nagli-lead because that is the task, di ba? Given by God sa akin po. Kaya ako nagli-labor, mga kapatid, kaya for me, kung na-appreciate man ako ng mga tao, salamat. Pero para sa akin po, kaya hindi ko kayo susumbatan kung ako po ay nagpapagal, kung ako po ay nagtatrabaho para sa inyo, kung inaalagaan ko po kayo. Bakit? Sapagkat yun po ang ibinigay na utos at atas ng Diyos sa akin na bilang tinawag niya, yun talaga gagawin ko. Diba? Kailangan ko kayong bantayan, kailangan ko kayong gabayan, kailangan ko kayong tulungan para lumago sa inyong buhay pananampalataya. Kung may mga pagkakataong kailangan mapuyat, walang problema, walang reklamo dyan. Kahit anong sakripisyo ang gawin mo para sa pagtupad ng atas ng Panginoon sa iyo, huwag mong isusumbat yan sa tao. Of course, we understand being human, it is hurting and many times frustrating. Kapag ka ang expectation mo sa tao, halimbawa lang po, okay, Pastor's Appreciation Month ngayon. Halimbawa po, walang ginawa ang mga members sa'yo. Okay? Yun po ba'y magpapabago ng tawag ng Diyos sa'yo? Yun ba'y magpapabago doon sa dapat mong ginagawa para sa Panginoon? Ma-appreciate o hindi ma-appreciate? Palakpakan o hindi palakpakan? Di ba pag nagpipreach tayo, yan ang sinasabi natin sa mga tao. If you really believe that you are serving the Lord, whether palakpakan kayo, purihin kayo, ano man ang, di ba, maging pagkalimot ng tao, basta ang importante sa Diyos yung ginawa yan, dahil sa Diyos yung ginawa yan, walang dahilan para magbago po tayo sapagkat ang Diyos ay hindi liko para kalimutan ang ating mga labor of love. Yung ating pong pagpapagal, hindi lilimutin ng Panginoon yan. Kaya ako madalas po akong puyat, pero hindi ko po isisisi sa inyo yon. Okay? Ginagawa ko lang po yung gawain ko.
'Di ba? Yung kahit nasa malayo ako, gusto kong maramdaman niyo po ako, mga kapatid. Why? Trabaho ko po yun eh. Hindi po pwede, mga kapatid, na ako po ay tinawag ng Diyos para pangunahan kayo. Yun ang dahilan kung bakit sa leader, mahalaga rin po na meron siyang delegation. 'Di ba? Yung delegation. At yun dapat klaro po sa church eh. Kaya wala po sanang pastoral staff na kapag ka nawala po yung leader, parang ang dating po niya, 'di ba? Sa mga tao, pinabayaan kayo ng leader natin, kaya ako. Kaya mo ginagawa yan dahil hindi pinabayaan ng leader. Naglagay ng katulad mo para gampanan yung ilang mga bagay-bagay. Sapagkat sa Biblia po, sa usapan ng leadership, isa sa rin po sa talagang masasabi nating karunungan na ibinibigay ng Panginoon sa atin yung pong delegation. 'Di ba? Kaya ako blessed ako talaga na may mga gumaganap, 'di ba? Na kahit malayo po ako, alam ko na meron akong naatasan, meron po akong naturuan, meron po akong naitalaga para po maging extension ng aking pong leadership, para po mag-labor sa mga pagkakataong wala po ako physically. 'Di ba? Malinaw po 'yon, mga kapatid. Kaya dito po ang sabi, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. So kaya, sabi ko, primarily, 'di ba, and clearly, from the word of God, the great task of the pastor is leading and laboring. Pangungunahan mo yung mga tao at pagpapagalan mo sila. Naku, konsuelo naman po, mga kapatid eh. Actually po, yung pagka nakita mo na nakapagte-train ka na dati dumadalo lang, tapos natuto ng mag-devotion, tapos nag-handle ng Bible study, tapos nakita natin, nagpe-pray na, nakita natin talagang, alam niyo yun, nagsiserve na sa Panginoon. So, yun po yun. Yun ang saya ng ating pong buhay paglilingkod. Pero kung sakali man po na hindi tayo ma-appreciate, mga pastor, so hindi naman po lahat ng mga miyembro may kakayahan. Huwag po tayo mag-expect. Kasi ang blessing natin at ang nagre-reward, ang Diyos po. Pwede niyang gamitin ng tao, pero wag ang ating pong expectation sa tao. Kasi masasaktan po tayo. Okay? So, at muli, wag makukulitan yung mga members. 'Di ba? Alam naman namin to na kapag ka po may mga occasion ng pastor, nandyan po yung kaisipan ng ilan, ano kaya ang pwede nating sorpresahin naman natin si pastor, o kaya regaluhan naman natin siya. Minsan, di ba, ganun po yan eh. Kalimitan, ganun po yung ginagawa ng mga members. Pero anong lagi kong sinasabi? Ayoko pong may gagawin kayo sa akin na pinagtatalunan. Okay? Pagka po may mga pagtatalo-talo, kapag may mga hindi magandang attitude, better not to give any gift sa akin po in particular. Kasi pag nalaman ko yun, di rin po ako magiging masaya. Kasi ang Diyos naman, hindi po niya pinababayaan ang kanyang lingkod. Ang Diyos naman po, nakalaang magpala sa kanyang lingkod. Kaya, hindi po ako basta madi-discourage kapag ka po walang regalo, kapag ka po walang yung expression ng tao. Ang ibig ko pong sabihin, pwedeng malungkot, pero yung ma-discourage, yung bang dahil doon naisip ko, nako, ayoko nang paglingkuran ng mga taong ito kasi hindi mo naman sila pinaglilingkuran dahil sa kung ano gagawin nila sa iyo at kung ano ibibigay nila sa iyo. Di po ba? Ganun po dapat ang kaisipan naming pastor. Kaya namin ginagawa ito, tawag ng Diyos ito sa amin at dito yung gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin. Okay? So, ang unang nakita natin, yung given titles sa leader. Pangalawa, yung great task. Okay. Pangatlo po, yung godly treatment. Yung godly treatment para po sa isang leader. Ang sabi po, let the elders that rule well. Anong sabi? Let the elders that rule well. Anong sabi? Counted worthy of double honor. So, dapat daw po yung nagli-lead ng mainam ay ibilang, sabi niya, doon sa double honor. Karapat dapat. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Alam niyo po, siguro po healthy naman ito, no? And this is not yung para yung sarili ko po, kundi yung mga tao na sabi ko, pagka
naging honest po ako sa inyo to the many things that I am enjoying in my life in the ministry, ang nakikita ko po, mga kapatid, bunga ng natutunan ng tao. Bunga po nung kanilang pagkatuto sa salita ng Diyos, di po ba? Kasi pinagpagalan mo sila in the word and doctrine. Kaya pag nag-go-grow po yan, hindi kailangan ng pastor na magparinig. Hindi po kailangan mag-insinuate ng pastor. Hindi po. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang talagang sentrohan dapat, leadership at labor. Diba? Leading and laboring. Yun po yung sinasabi po doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 and 13. Diba? Ang sabi po doon, mga kapatid, and we beseech you, brethren, to know them which labor. Tingnan nyo po, ha? Hindi lagi ang nakasentro lang leadership. Kasama po yung labor. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord. So, sige po, total, nag-aaral po tayo. Ang dalawang sinentruhan po natin sa usapan ng great task ng Panginoon sa leader, leading or leadership, and labor or laboring. Diba? Let the elders that rule well. From the word rule, nakuha natin yung idea po nung leadership, leading. Doon naman po sa salitang, especially they who labor in the word and doctrine, doon natin kinuha na ang task talaga, leading and laboring. Now, in 1 Thessalonians chapter 5, pansinin niyo po ito, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Diba? So, labor na naman po yon. Ang sabi po, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Ano kasunod? And are over you. That's leadership. And are over you in the Lord. And admonish you. Kasi nga, laboring in the word and doctrine. Ha? Admonishing. Yan po ang ginagawa ng pastor. Sa verse 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So kaya para sa akin po, fair and square. It's Bible. Turo po ng Biblia ito Di po ba? Kaya lang, sinasabi ko lang po, na kapag ka ang pastor nagro-rule well, di ba? Huwag yung tao. Diyos mismo ang gagawa. At yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na talagang for me, hindi ko nga nakikitang worthy ako Hindi ko nga nakikitang deserving ako Basta ang ginagawa ko lang yung paniniwala ko, yun ang kalooban ng Diyos at atas ng Diyos sa akin na dapat kong gawin. Hindi naman po ako nagpapakabayani sa inyo na kahit madaling araw, di ba? Hindi. I am just doing my job. Ginagawa ko lang po yung trabaho na pinagagawa ng Panginoon sa akin. Kaya hindi dahilan na nasa ibang bansa ako, bahala na kayo sa buhay nyo. Kahit meron tayong delegation, I am always trying my best to get in touch with you. Why? Because that's my task. Okay? And what I realize is this, na kapag ka ang miyembro na aalagaan at sila po'y napagpapala, sila po'y lumalago, alam nyo, lumalabas, resulta na lang po yun. Ang outcome, ang resulta po nito ay yung mabuting pagtrato, makadiyos na pagtrato ng mga miyembro na lumalago. Kasi hindi mo ipipid ng maayos, hindi mo aalagaan ng totoo, ng dalisay, tapos nag-e-expect ka, mag-grow yung tao at gagawin sa'yo yung mga gusto mong gawin nila sa'yo. Kaya nga sabi ko, hindi dapat yun ang motibo Just teach, just preach, just lead, just labor. Diba? Just do the task. And I am very sure na ang resulta nito magiging maganda. So kaya this time, gusto ko namang bigyang pansin pa rin yung mga mananampalataya dahil sa usapan nga ng appreciation, meron po tayong puntos na magandang makita rito. Okay? Nandoon na tayo sa given title. Dito po, sa text natin, elder ang ginamit. Pero pinakita ko po sa inyo, interchangeably, sa Bible, nagagamit po yung mga titles na yan. Elder, pastor, bishop, pero wala pong mas mataas yan. Pare-pareho po yan ng mga anointed and appointed ng Diyos to lead the flock. And then the great task is leading and laboring. Doon ko po isinentro sa dalawang yon, leading, laboring. Diba? So, yun po ang kalooban ng Panginoon. Pagka pinag-usapan kasi natin yung leading, kasama na po dyan yung example.
but be an example to the flock. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. So, yung pagiging halimbawa po, leadership din po yan. Kasi ang akala ng iba sa leadership, utos ka lang ng utos. Leadership din po yung pinakikita mo sa kanila, yung tamang halimbawa ng dapat nilang ginagawa. Mahirap pong mag-lead na sasabihin mo sa tao magbigay, ikaw hindi ka nagbibigay. 'Di ba? Mag-soul win na ikaw hindi ka nagso-soul win. Na mag-pray na ikaw hindi ka nagpe-pray. So sa leadership, in leading the people of God, it is not just about ruling or giving command to the people, but also setting an example, and 'di ba? And to be a pattern to the people of God. So pasok na po 'yun sa leading. Yung laboring, ito talaga yung mga trabaho natin. Aral, panalangin, gabay, bantay. Diba? Yun po ang ating pong atas. Ngayon, doon tayo sa pangatlo, yung godly treatment. Yung makadiyos na pagtrato. Mga kapatid, sa Biblia po, gusto kong malaman nyo po ito, na yung balansing pagtanaw po natin, tama po yun na ang pastor hindi dapat pinapanginoon. Diba? Hindi talaga dapat. Wala naman pong hindi sasang-ayon doon na mali po talaga na ang pastor kung itrato mo parang Panginoon mo. Okay? Pero gusto kong malaman nyo po na Panginoon ang nagturo sa atin na dapat iginagalang siya, na dapat pinapahalagahan siya, na dapat po maging pagpapala po tayo sa Kanya. Opo. Di ba ako nga po, pag welcome ako ng church, halimbawa galing po ako sa ibang bansa, sa totoo lang po, nahihiya ako dahil nga matagal ko na kayo naiwanan tapos pagsalubong nyo talagang damandama ko pa na nahandoon po yung pusong, alam nyo po yun, nakaka-encourage po yun Yung iba nga biniro ko pa, palaspas ba yan? Diba? So, ang punto ko po mga kapatid, there is nothing wrong na tayo po'y maging expressive as long as hindi po natin ipinapantay o baka inihihigit pa sa Diyos ang ating pastor. Parang for me, yung acknowledgement, appreciation mga kapatid, doon po sa ating pong sa affirmation sa ating pong pastor, dapat po sa konteksto yan ng pag-a-apply kung ano ang iniutos ng Panginoon sa atin. Halimbawa lang po, and to esteem them very highly in love. Tama lang po yun. Mahirap pong sabihin, mahal nyo ang Diyos kung hindi nyo magawang mahalin ang tagapanguna na inilagay ng Diyos sa inyo. Diba? Mahirap pong sabihin, kinikilala mo ang Diyos na hindi mo kinilala yung tao. Hindi po pwedeng maging kapanipaniwala yun na mahal mo ang Diyos na hindi mo magawang mahalin ang tagapanguna mo. So, ang pinag-uusapan natin, let the elders that rule well. Hindi basta pastor lang, kundi yung pastor na gumaganap, yung pastor na talagang sumusunod sa atas at utos ng Panginoon sa kanila. Kaya, yung mga members, kahit na po wala kayong regalo or something na ibibigay po sa akin, as long na maayos kayo, okay na po ako doon. 'Di ba? Pero hindi po tayo para maging plastic na kapag ka meron kayong ini-express, di po ba? Kasi alam nyo, kapag ka ang isang mananampalataya talaga gustong mag-express, meron at merong paraan para mangyari yun. Hindi naman kailangang pilitin ng kabuuan ng congregation Kung ang level ng spirituality mo, alam mo na ito ang godly treatment para sa man of God, hindi ka dapat nakasakay lang lagi. Di ba? Pagka kasi pinilit mo, pati yung mga hindi abot ng spirituality nila, magtatalo-talo lang kayo, yung iba, magkakaroon pa ng kung ano-anong, kailangan ba talaga gawin yan sa pastor? Dapat ba talaga? Tayo nga Di ba? Minsan, may mga ganong eksena sa nangyayari po sa iba. Bagamat sa ngayon, di ko pa naman masasabing, wala pa po ako nahalata na ganun po yung mga members natin. But my point is that it is God, it is the Word of God na nagtuturo sa atin kung paano siya dapat itrato. Diba? Sabi po, esteem them very highly in love So we need to encourage them, we need to esteem them very highly in love, mga kapatid, and we need to express our heart to them. Ibig sabihin, everything, dapat merong expression din po tayo. Not necessarily material na bagay, kundi yung talagang puso, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, ang ganda-ganda
na kapag ka talaga ang mga members natutunan kung paano po kilalanin at bigyang pansin ang mahusay at ang masikap at ang masigasig at ang masipag na pagmiministeryo ng pastor sa kanila. At gayon din naman ang pastor, kung nasa puso po natin na ito ang tawag ng Panginoon sa atin, gagawin lang po natin ito faithfully, and then we will lead them, we will labor for them. Natitiyak ko po na dahil disenyo ng Diyos yan, maganda magiging outcome. Pansinin niyo po yung sabi ng text natin. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Sa verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. You see, kung ang pastor po gagawa ng mabuti, sabi po ng Panginoon, dahil nagpapagal siyang mainam, talagang worthy of his reward. Sa verse 19, ang sabi, against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 14, ang sabi, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded. Pagka tiningnan nyo po mga kapatid, yun po yung idea na ang isang mananampalataya na may makadiyos na trato sa lingkod ng Panginoon, hindi po dapat nag-i-entertain ng kasiraan ng mga nangunguna sa kanila. Okay? So, itrato natin ang ating mga pastor ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, lalo na po sa teksto natin, if our leader, if our pastor, if they are ruling well, ang sabi po, dapat counted worthy of double honor. So, I hope na ito pong naging talakayang ito ay nakadagdag ng tulong sa bawat isa po sa atin na mailagay natin sa biblical na perspektibo, sa balancing pagtanaw para maging blessing po sa atin. Okay? Yun po ang nakikita ko na magandang gawin po natin. So, let the elders that rule well. Mga pastor, don't just claim na dahil pastor ka, dapat kang ibilang na worthy of double honor. Ang tinukoy po, yung nagli-lead. Let the elders that rule well. Kaya nga ang encouragement natin, rule well as a leader. Amen? It is good na natutunan natin the given titles. Huwag na kayo makukonfuse dyan. Kahit bishop, kahit pastor, kahit elder ang tawag dyan, leader ng church po yan, na pagpapalit-palit lang po yan ng Biblia, pero tumutukoy sa tagapanguna sa iglesia. Nang ibig sabihin, shepherd, overseer. Okay? So, yung great task, ang pinakapangunahin po, to lead you and to labor. Diba? For you. So, yun po ang trabaho ng mga pastor. And then, yung godly treatment, mga kapatid. Encourage them, esteem them very highly in love, and be expressive. Matuto tayong mag-express. Huwag yung puro po kinikim-kim lang natin. Bless na bless ka na pala sa sipag ng pastor mo. Bless na bless ka na pala sa blessing ng turo ng pastor mo. Ni hindi ka marunong mag-express. Without you knowing, pag pala nag-express ka, nakaka-encourage, nakakalakas ng husto. Kaya lahat ng pagpapagal ng pastor mo, talagang, at yan ang lagi kong sinasabi, di ba? Pagka po merong mga members tayo na talagang very appreciative po, naaalis yung pagod ko kapag ganyan. Di ba? Ako pa naman, sa totoo lang, kahit puyat na puyat ako sa ibang bansa, makita ko pa lang at maramdaman ko pa lang na excited yung mga members na talagang, uy, tatawag si bishop, tatawag si pastor. Diba? Yung bang pagbukas pa lang ng kumakaway na yung mga miyembro, wow, ang sarap sa puso. It means to say na talagang na-appreciate nyo po. Kaya ang appreciation hindi bigay lang. Ang appreciation maybe dun sa pagpapadama natin talaga na tayo po'y nabe-bless at gusto natin talaga na ma-encourage po ang ating pastor. I hope and I pray na na-bless po tayo sa pag-aaral na ito. Okay? Ang message natin parang sa mga pastor lang. Hindi po. Magandang makita nyo rin po, lalo na sa last point natin, yung kung paano pa rin. Kasi yung idea po, let the elders that rule well. So, yun po'y paalala sa mga pastor. Noong sinabing, be counted worthy of double honor, yun naman yung paalala sa mga pinangungunahan. Diba? Tapos, ang sabi raw po ng scripture, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Huwag daw natin bubusalan. Di po ba? Yung gumigiik. Sa member, huwag bubusalan. Doon naman sa leader, gigiik. Diba? So, yun po yung... So, kaya makikita nyo yung balance. Napakagandang pagtuturo ng salita ng Diyos. I hope na bless po kayo ngayong gabi at nakita nyo po sa balance presentation
ang usapin patungkol sa leader natin. Ano po? Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa salita mo na aming natalakay. At nawa Panginoon, kami po'y hindi lang naliwanagan, kundi naturuan, napagpala. At sa pamagitan po ng mensaheng ito ay talagang lalong maging maganda ang aming pong samahan sa church, na talagang sumulong ang gawain na ang bawat isa ay nagagabayan, nababantayan, napapalago, at ang pastor ay talagang nai-encourage at nakakadama ng pagmamahal ng mga pinagpapagalan. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang mabungang resulta ng aming naging talakaying ito. Ikaw po ang aming dinadakila, pinapupurihan at pinararangalan. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.